Ang ganda ng underpass ninyo dito. So eto na nga yun, ang haba niya. Kaya pala sikat ka, sir. Mura, di ba? Ang ganda nito, parang kulay ng tumbler. Ang next destination is Sisilex. Ano ba ibig sabihin ng Sisilex? Cebu ko. Hello. Basta yun yung expressway dito sa Cebu na pwedeng dumaan yung mga small bike. So yun ang pinakamahabang tulay dito sa Cebu. Sakto-sakto lang kay McQueen yung motor. Pag tinignan mo ng malayo, ang laki din eh, no? Kapag dinadrive mo na, ox naman siya. Angas pa ng helmet niya, bagong bago. Naka-iridium lens pa. Thank you, Lakeview, Le Jardin. Nandito na ako sa baba ng TCH. Yung mga nagtitinda ng mga cars. So lapit-lapit lang yung mga pinupuntahan namin. Gaya nung ginawa ko sa Bacolod City, hindi ako pwedeng lumayo ng sobra kasi alas 4 dapat bumalik kami sa events place na kung saan nag-display yung Suki Philippines. O nga pala, regarding dito sa camera na gamit natin, continuous pa rin yung pagsiset ko sa kanya kung ano yung best settings para sa pagmomotovlog. Ngayon tinry ko yung mono audio. Kung mapapansin niyo sa previous vlog natin, naka-stereo kasi kami noon. So pag nagsalita si Joseph sa intercom, naririnig siya sa bandang kanan na speaker. Then yung boses ko naman naririnig sa kaliwang speaker. How are you? Ang dali mong makilala kasi yellow ka eh. Diretso tayo, di ba? Left tayo, left. No, diretso. Okay. Hirap kausap, no? Ganda ng Bistrom na yellow eh. Tsaka bagay sa kanya. Diyan nakilala yung Bistrom sa yellow na yan. So yun na nga, mabalik tayo sa camera. So until now, sinusubukan ko pa. And yung iba, sabi nila okay na yung settings natin nung nakaraan. Pero ngayon mas i-improve natin, no? Yung audio quality, nilagyan natin ng noise reduction ng low. And then sa peak naman, yung gain is negative 12 tayo sagad. Dahil nga nakatutok yung mic natin sa ating bibig, kailangan yung gain is sobrang baba. At nung nakaraan, nakapwesto ang aking microphone sa tapat ng bibig ko, which is hindi dapat. So ngayon nilagay ko siya sa may cheek pads para hindi rekta sa boses ko. So may konting improvement at hindi siya masyado nagpipik. Parang sa mga piloto ng eroplano, dahil tutok yung mic sa bibig niya. Dahil maraming kanto, maraming stoplight and maraming sasakyan dito, kaya talagang nagbi-build yung traffic. So kahapon ko pa nakikita tong Lotus na to sa kanan. Kilalang kilala ka kapag sports car dahil madalang lang. Kaya buti dito meron ding motorcycle taxi daw and maraming Grab. So pinaka the best talaga mamasyal dito ng nakamotor. At ang laki ng agwat ng temperatura, no? Talagang dito sobrang init na. Kanina nasa taas tayo, ang lamig eh. Naka Google Map ka rin? O Waze? Hindi. Ano lang, Brainways. Medyo mataas din pala sa yung Bistrom eh, no? So parang hawig yung mga pamasadang sasakyan nila sa Bacolod na ganyan din eh, no? Ang daming naka multicap dito, yung mga ganun na Suzuki na parang drop side pickup. Aba, may underpass pala kayo dito. Oh, pareho sa Buendia. Meron din siyang plug ng hapon. Bakit kaya may ganyan, ano? Cooperation project. Mayroong makina ng aeroplano. Ang ganda ng underpass ninyo dito. Ang liwanag. Bagong gawa ba to? Hindi. Bagong gawa. Ang ganda. Ang haba. Grabe. Ang saya. Ang ganda ng ilaw. Hindi nga lang lahat nakabukas siguro para makatipid sa kuryente. Kasi arrange sila eh. Ayan na. Ang expressway. Sisilex. Ayan sakto, papunta tayo ng Talisay dahil pupuntaan natin yung drag racing doon, tsaka yung sapatos. Oh, ang ganda! Ang taas, ang haba, nakakalula. So paano yun? Kung dadaanan natin yan, di pabalik tayo, then mag-u-turn. So dalawang beses natin dadaanan nito tulay. Okay. And dito located yung SM City Cebu. Ayan yung seaside. At marami pang under construction. So ito ay under ng Ayala Land, SM Prime. Ito yung U-turn slot. Ang ganda. Puro mga bagong construct no? So sa kabila kami galing, umikot kami doon. Bawal kasi mag U-turn dito eh. May motorcycle lane po. Alright, papasok na tayo ng Sisilex. Ako na hindi naman madalas sa Cebu, pagka sinabing mamamasyal tayo dyan, dalawa kagad yung maiisip mo yung TCH and then yung Sisilex. Kasi gaya nung expression ko kanina, talagang nagulat ako sa laki, sa haba Tsaka very modern yung design.
ng road. So dyan tayo sa kanan. Okay. Yung kanan is paakyat. Alright. Nararamdaman ko yung lakas ng hangin dito. Siyempre, nakapaligid yung dagat. Kaya yung hampas ng hangin sobrang lakas. Ang laki ng cable nila. Nakakalula yung gumaganyan yung linya. Ayun yung view. Kala mo sa malayo yung cable na to, ang liit eh, no? Pag ngayong nilapitan mo, laki-laki pala eh. So ang haba pala. Hindi lang pala itong tulay na to yung mahaba. Kasi meron pa tinambakan na lugar doon para madaanan, no? Grabe, solid to. Nagulat ako. Ang ganda. May mga hala-halaman pa dito eh, no? So may lay-by area sila dito. Ay, truck runway ramp. Ano yun? Pagka nawala ng preno. Okay. Ito nga yun, no? Pag wala ka ng brake, ayan, dyan ka. Sana hindi magamit, no? So dito malakas pa rin yung hangin. So doon pwede na mag-park doon sa mga lay-by area nila kapag nasisiraan ka. Na-check po pa natin, no? May parating na aeroplano. Woohoo! Sakto. Alright, sa camera ko naman, ang kinagandaan niya, mas malawak yung nakukuha niya vertically, and sa horizontal naman mas malawak din compare sa GoPro na ginagamit ko nung last time. So may space pa rin dito sa magkabilang manibela ko, mas malawak yung view niya. At pagdating sa sensor naman, okay siya kasi hindi siya parang delay pagka pumasok ka sa tunnel, biglang liliwanag, di ba? So dito sa road naman, talagang ma-attempt kang magpatakbo ng sobrang bilis dahil sobrang open, grabe. Pero laking ginhawa nito para sa mga taga Cebu. Dahil sipin mo, ang layo nung island, no? Dagat yung tinawiran mo pero dito tuloy-tuloy ka lang. Okay, ito yung toll gate. Talagang magbabayad pala dito. Okay. Thank you rin po. Ay, hanggang dito pala, umiiral pa rin yung motorcycle lane eh, no? Akala ko yun na yung pinakadulo ng CC-Lex. Meron pa rin pala dito. At eto na ang dulo ng CC-Lex. At dahil sa Talisay kami pupunta, babalik ulit kami. 60 pesos kanina. Ano yun? 60 pesos per head. Alright, welcome back again. Dito sa kanan yung may mga RFID na. O yan, nandiyan ka na rin lang. Bayad ka na. Lagi naman ako dumadaan ng expressway sa Luzon, pero iba yung dito kasi napapaligirin siya ng dagat. So ito yung pinakatuktok ng tulay na to, yan. Ang taas. Kitang kita yung Lapu-Lapu City, oh. Dinig nyo ba yung ugong ng gulong ng Baystrom? Diba? Il Corsa. So dito daw yun. Hindi lang namin alam kung saan kami papasok. Saan kaya mag-start? Dyan sa baba. Yun yung starting point, oh. Oh. Ngayon normal lang yung weather. Malakas yung hangin. Paano pa kaya pag may bagyo? Magkatunggali, oh, magkahawig. Yan, pinapagising muna niya yung gulong, oh. Malupit to. Grabe, lapad ng gulong sa harap. Maliliko pa ba niya yan? Sabi ko na sa forma pa lang nung isa kanina. So nag-request siya na puntahan natin siya sa bahay niya. At nagbebenta siya ng shoes online. Ngayon bilang suporta doon sa negosyo niya, puntahan natin para, di ba? Mukhang urig naman yung mga sapatos niya. So check natin. Pero at least dito sa Cebu, maraming stoplight, no? Hindi siya yung labo-labo lang na unahan, ganyan. Eto, kachat ko siya. Saan kaya dito? Hala ka, bakit sa kabila tayo pinapapunta? Ibang iskinita po na pasukan nyo, Boss Red. Sa next pa. So doon tayo sa kabila. Boss Red, naligaw tayo. Buti na lang di tayo nag-doorbell dito. Asan ka? Okay. Mami daan dyan. Tinuro pala ng bata. Ano? Dito? Baka ito. Ayan po yung bahay niya. Anak niyo po. Bahay ba to, sir? O bodega di ata? Ganda nito, trip ko. Magkano naman to, sir, itong suot ko ngayon? Binabenta ko yan sa mga 2-3. Yung sa kanya, sir, magkano? Same lang. Pero pag nasa mall na yan, sir, mga ano na siya, mga almost 4. Kaya pala sikat ka, sir. Mura, di ba? Ang
ganda nito, parang kulay ng tumbler. Di ba may ganun? Tapo plus. Itong si McQueen, di talaga bibili. Ngayon, nakita niya kasi yung mga design, lalo na to, napabili siya. Tapos, ayaw niya ng running shoes kasi tinatamad tumakbo. Ngayon, nakita niya yung design, ang ganda. Ngiting tagumpay ka ngayon ah. Saan dali? Nag-Google Map ka ba? Nagulat kami. Ang simple lang nung lugar nila, di ba? Hindi mo makakalayan ng dami niyang shoes doon sa loob ng bahay. Puro mga original pa. Pero swerte siya kasi nakakuha siya ng contact sa loob ng mga nagtitinda ng ganyan. Bago mag-declare ng sale sa mall, kukunin na niya yung mga naka-sale para mas bagsak presyo, di ba? Dalawang bagong shoes, isang bagong sintas, at may belt bag pa. Ang laki ng ginastos mo. At ako'y babalik sa hotel para bihis para umattend dun sa event. At si McQueen bukas pa kasi siya invited, pero ihatid niya kasi yung motor doon dahil demo units din kasi ito. So ang bait ng Suzuki dahil pinagbigyan lang kami ngayon na pahiramin ng 2 B-Strom para makagala ba dito. Halos malaglag yung taillight. Ngayon doon sa TCH nga pala, para mas ma-appreciate mo siya, tambayan mo siya ng matagal since malamig naman doon. Dito naman sa CC Lex, masarap siyang daanan ng nakamotor. Dama mo yung hangin. Huwag ka lang gigitna kasi bawal ang motor sa left side, lalo't hindi ka 400cc. Alright, so ikaw ay kakanan, ako diretso na, di ba? Kasi sa hotel ako. Bye-bye. So dito kasi sa left yung hotel ko. Walking distance lang sa Gaisano Mall. Eto sa Estacia. Tapos naka-reserve yung parking namin dito sa harap ng hotel. Ayan o, reserved for Suzuki Philippines. Angas. Thank you. Thank you, bossing. Ingat po. Hello! Alright! Boss, piraso, bes. Pre, bigyan mo sila, pre. Bigyan mo sila, pre. Bes, dito, bes. Balik na dalawa na lang. Meron niya, meron. Oh, meron niya. Oh, yan. Batagan! Batagan! Sama sa Thank you, bossing. Hello po. Good afternoon. Pwede mag-test ride dito kahit sino. Hello, ma'am. Meron din silang display dito. Mga brand new naman. Ito yung ginamit namin kanina. Kaso ito, meron siyang box. Okay naman pala. Oh. Susuki pa yung tata ko. Okay. Thank you, boss. Thank you, boss.